how did you prepare? Nung mga ilang araw na lang is palipad na kayo ng Dubai or palipad na kayo dito sa Ganda ng UAE? question, no? Ang kailangan mo talagang i-prepare is yung isasagot mo sa IO. Thinking ko kasi nun as long as meron na makalagpas lang ako sa immigration Ah, from yun Pinas, talaga, safe no? na ako eh. Para sa mga taong walang idea sa buhay expat, paano nyo i-describe ang buhay abroad sa kanila? Segundahan ko lang yung sinabi ni Kuya Ma kanina is pag-abroad is not for the weak-hearted. There are times na kahit may kasama ka, so you will feel alone. Why? Kasi ang layo ng family mo. Mayabang ba yung kasi humble ka talaga dito sa sa abroad. Magiging humble ka talaga dito kasi hindi pwede yung pag makikipag-away ka na. Sabi niya sa akin one time, puntahan mo yung halaman ko kasi mamamatay, pakidiligan. Wow! Kailangan marunong ka ring mag-adapt. Anong mga Mm. kagustuhan para mag-grow ka. Ma- So, kung bibigyan kayo ng 5 million pesos. dirhams. Pesos. Uuwi Pesos? ba kayo? So yung 5 million, para sa akin, hindi ako uuwi. Kasi malit na lang sa'yo yung 5 million. Hindi, dahil naintindihan ko yung value ng pera. Ayaw ko. So, Sa financial law. Kasi kung yun nga, Kailangan kung mo kaya, i-consider yung finances. kung kaya lang nung isa, Oo. so take the benefit na, sige, ikaw lang may kaya, then test the waters. Check kung kaya ba Hindi, natin. okay pala dito. Oo. Talabe, sunod ka na. pwede ko mag-add ng isa pang point sa amin. Sure. Sobrang daming tukso dito. So, that's why I'm against LDR. Totoo yan. Kung Dami tayong kilala napaka-weak dyan. ng partner mo at pupunta siya mag-isa dito, since kilala mo naman yon, wag na. Kailangan sabay na kayo kasi What's up mga ka-expat? Welcome to Expat Ako Podcast, ang space kung saan pag-uusapan natin ang mga kwento, tunay na buhay, at chika ng mga kabagong bayani. Oh, wala bang mga shoutout dyan? ayun nga pala, shout out kay Celine Mateo. Shoutout. Shout out, Shout Celine. out. Shoutout Celine. Ikaw, Beth. Shout out kay Novi and Shed. Hi, shout out Hi. Novi Shed. Thank you for watching. Thank you for sharing also. Ikaw, Mick, may Yes. shoutout ka? Yes! Ay, na-shoutout ko na doon sa yung isa eh. Yan. Shoutout kay Christine Batocabe. Siya. Hi, Christine. Yes. Supportive natin siya. Supporter Yes. natin siya Supportive. galing US. Yes. Shoutout kay Kuya Henry, Kuya head elder ng Henry, Sharjah hello. Church. Yes. So ano ang title ng episode natin ulit? Pag-uusapan natin Moving ngayon. abroad. Ayun, moving abroad. Yes, and moving abroad for work is a major life transition. So for today's episode, pag-uusapan natin ang mga experience sa paghahanda moving abroad. Yes. Ayun. But before that, punta muna tayo sa ating first segment, ang The Icebreaker Question. Ay, Naabangan niyo ba to? movie ba ulit yan? Ako dyan, Hindi naman. Sige, ano yan? Is chilling out before speaking loud. First question? Bilang expat, ano ang pinakamahal na nabili mo pero useless? Hirap ba? Yeah, hirap. Wow, hindi nyo ang galing naman, hindi useless sa kanilang binili. Maybe, yung sapatos. Ay, papangalanan ko na. Yung sapatos na pakasakit mo sa paa, hindi ko na inulit. Uy, grabe, wag kang mga pangalan. Sorry. Ay, hindi, niya yun eh, napakasakit sa paa eh. Sapatos. Ikaw, love. May bag. Bag. Specific bag. Like, syempre lagi naman ako nasa duty, hindi ko man nagagamit. Oo nga. Tsaka Ako naman. hindi siya nagbibitbit. Ako nagbibitbit ng bag niya. So, useless talaga Hindi, sa lagi akong puyat sa online shopping. Yun nga. Yun lang. Ikaw, Mix. Yes. Ako, nabili ko useless. Parang wala naman. Useless talaga. Wala man akong masyadong bag. Lahat. Alam ko na. Hindi naman. Lahat kasi ng binibili ko talaga make sure magagamit ko. Sa tingin ko, ikaw yan eh. Sa'yo yan. Ikaw ang madaming use. Dami. Siya yung madaming Seasonal kasi ito si Ma'am. madami kasi siyang useless. Pero ako, feeling ko, hindi lang ako, nabili namin ni Mark dito, yung sports car. Oh, Yes. Sakyan ko yun. Unang sunto ni Max Yung Joe na Ganda actually,
actually, syempre, nasasakyan mo, ano naman, useful siya. Pero, hindi siya yung sabi mo kasi sports car, di binenta rin naman Hindi namin mo rin agad. naman nagamit ng ano, no? Oo. Kumbaga, di mo nagamit sa... Plus kasi wala makakasakay sa Oo, yun. Useless. Wala Oo. makasak. Napakasikip. Ang hirap eh. Snowbird ba? Oo. Oo, Snowbird. Pujo. Napakasikip. Wala sumakay sa Oo, pambata lang yata yung sa likod eh. Yes, that one. Yung pinakaunang, ewan ko ba, yun ang pinakauna namin sasakyan. Ikaw ano? Ako, feeling ko bag. Bag din. Oo. Ano mga brand Sige na nga, mga nung bag na? bag yan. Gusto, Magkano na lang? yan, Kasi yan. wag Magkano mga na brand. lang. Ah, Parang alam ko yan Pero mga 15,000 AE, di ba? di naman Mga siguro. ganun. Mostly. Then hindi nagagamit. Hindi alam mo, sa sobrang mahal niya, no, ang hirap Tinatago mo gamitin. na lang kasi Mm. baka Oo, magasgas. parang nasa dust bag ka lang, bawal ka magasgasan. I-pray mo na lang. Bagay investment din. Kaya, Justified. Pero, useless pa rin siya kasi yung Oo. purpose ng bag para, di ba, magamit mo. Gamit. Pero dahil mahal Sobrang nga siya, mahal. hindi mo na magamit, ayaw kong gamitin. Yes, Totoo. exact. Ayaw mo Useless. magasgasan. Oo. Mm-mm. Next. Okay, question So, number 2. Dahil summer na, ano ang ultimate tip mo para ma-survive ang summer heat ng UAE? Walang tamang sagot. Huwag kang maligo sa umaga pagpasok mo sa work. Tapos wag kang kung gusto mong maligo, dagdagan mo pa yung tubig, magpakulo ka pa kahit mainit na yung tubig. Ako magdala ka ng heat pack sa kamay. Kasi di ba naka-jacket ka na, ilagay mo hindi kasi parang kulang. Lagyan mo pa ng bonnet. Parang kulang yung jacket, no? Sikit pack mo pa Heat dito. pack Grabe talaga sila. Grabe. Ikaw, Mick. Oo, edi para maiwasan, maglakad kayo. between 12 to 4. Oo, lakad. At kayo. Walang payong. Maglakad kayo. Huwag kang uminom ng tubig. Yun. Yun talaga yun. Eh, talaga, tubig. disclaimer mo. Niwala. De, joke lang po yan. Joke lang yan. Yung kabaliktaran ng sagot. So, Mabaliktaran gusto mo ba lang. itama natin? Baliktarin nyo na lang yung sagot namin. So, Yun na yun. Ayun. Punta na tayo sa ating segment, ang ating main segment, The Baggage Claim, talakayan ng personal expat drama. Oh. Dito ay may set of questions tayo na makakahilap sa ating mga kababayan to move abroad. Nakakaiyak ba yan? Hindi naman, move abroad nga eh. So, Drama kasi. nakakaiyak din naman Drama siya. kasi. Nakakaiyak din siya kasi move abroad, iwan mo yung mga mahal mo sa buhay na nasa Pilipinas, ganyan. So, sa ano nyo dito, sa tagal nyo na dito sa UAE, siyempre 10 years, mag-4 na looking back, how did you prepare? Nung mga ilang araw na lang is palipad na kayo ng Dubai or palipad na kayo dito sa Ganda UAE. ng question, no? Parang wala akong preparation kasi parang ang lutang. Parang hindi hindi nagsisink in na alis ba talaga ako? Tapos syempre tourist ka, wala naman yung bag mo. Magmumukhang tourist dapat yung Ay, dala oo mo nga. Light Siyempre, lang, light travel lang. Sobrang light. Oo. So, parang wala kang halos pin-repair nun. Ang kailangan mo talaga i-prepare is yung isasagot mo sa IO. Yun. Ay, actually, Palagpas totoo ka, yan. no? Oo. Totoo yan. Totoo yan. Yun, actually, yun ang unang mong prepare, di ba? Mm. As in, kasi alam naman sa atin, mahirap Oo, yun. lumabas. Nagpa-practice ka pa. Oo. Ano kaya Yung aking pang PSV para sa aking profession. Oo, Kasi dito yung na ako pag-exam nag-exam. mo. Yes. Okay. Yun yung pinaka tawag dito, mahirap i-prepare kasi nga it will take time. Yung Oo. pagpapa-apostolate, no? Yeah. Ng mga documents mo. Yes. Yes. Yes kayo. How about you? Ako, kasi kami nga, nung pumunta kami dito, nag-decide kami 2019, July, nag-decide kami agad-agad pumunta dito. Actually, hindi kami nag-prepare dinala lang namin, pero hindi pa naka-apostolate yung ating mga documents, kahit yung marriage certificate namin. Ang prepare lang namin, naalala ko nun, 1 month before, or kasi hindi naman mga ilang araw, mga 1 month before, lahat ng mga gamit ko hindi ko ginagamit, yung mga damit ko, sapatos ko, pinagbebenta ko na. Kasi pera din yun. Pera. Tulong din yun pinagbebenta ko na lahat yun. Hindi ko lang nabenta, sayang nga cabinet, sayang dapat binenta ko pa yung kama.
Hindi na babalik eh. Nagagamit. Hindi Kasi baka nagagamitin, di merong ba? sentimental value. Hindi naman. Ayun lang. Yun ang mga ginawa ko noon. Nagbenta ako ng mga gamit namin na hindi na kailangan. Yeah. Ano pa ba? Parang yun lang naman ang inano namin. Si Franz How naman. about you? Ikaw, Franz, anong Ano? pinanda mo? Franz. Pera kasi cross-country yan eh. Pera. Ayun nga, din isa pa. Oo, pera talaga financially. Kasi alam ko, pagdating ko dito, ako na lang eh. Mm. So, I'm Oo on nga my pala, no? Wala own. kang Yes. kamag-anak, no? Nandito. Technically, wala. Mm. I mean, may isa, Pero hindi, as in, parang hindi hindi talaga. close related. Hindi kayo close or... Pinsan ko siya eh. Mm. Pero hindi kasi parang iba yung work niya na hindi kami pwedeng magkita. okay. Okay. Hanggang sa bumalik na rin siya ng Pilipinas. ng Pinas. So, So, yun ako nga. na lang talaga. Ayun, ang pinrepair ko that time, wala halos masyado. Parang as Kasi long nga, as ang thinking ko kasi noon, as long as meron na makalagpas lang ako sa immigration from Yun Pinas, talaga, safe no? na ako eh. Mm. Tapos meron naman akong budget na kaya kong i-sustain. Sustain. Oo, may access pa ako ng bank account ko sa Pinas, Mm. pwede ko naman siya withdrawin. Mm-mm. Tsaka mentally prepared na rin Mm. ako that time na kaya nga ng tatay ko to eh. Mm. Ang tagal Tama. niya na nga eh. Pero So, yung sorry yung pinrepair mo din ba yung worst case scenario sa'yo nung ex mo? Kasi magkasama kayo sa SGA. well, alam mo, to be honest meron, hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi niya na, tara mag-picture tayo dito. Magmi-milk tea kasi kami. Mm. So, sabi niya, baka ito na kasi yung huling milk tea natin. Yun na pala yun. Manifest niya. Na-manifest niya. Sabi ko, galing mo dun Yun na pala talaga ang huli. Pero, hindi na talaga kami nagkita ever since. After all these years. After all these years na parang may one time pa na nag-visit ako dun sa kasi close kami ng family niya eh. May one time nag-visit ako dun, never na talaga kami nagkatagpo. Parang when universe told you na ito na yung huli yung pagkikita, Ito yun na yun. Okay. Yeah. Kaya mo, araw-araw ka na niya makikita pag finalo niya tayo. Hi, Palas. Baka naman, ito si Franz. Baka na-receive yung mga ngiti ni Okay, moving forward na tayo. Second question, para sa mga taong walang idea sa buhay expat, paano nyo i-describe ang buhay abroad sa kanila? Hirap ng tanong na yun Ang hirap Buhay abroad. Ang hirap ng, ang hirap i-explain ng buhay abroad eh. Buhay abroad. But kasi it Kasi, differs. siya, parang, mixed of, Mix. siya eh. I think for me, maganda in a way but not easy. Yes. So, ang daming perception ng mga tao na ang ganda ng buhay mo dyan pero it will never be easy once you're here na. Tama. Iba kasi nakikita nila sa, Mm-mm. sa... At saka hindi kami magpo-post hello na nahihirapan kami. Tama. Totoo naman. Yung mga lavish lives namin Yes. dito, nag-e-enjoy kami, para hindi rin Mm. kayo mag-worry. Alam Lalo naman, na yun, di ba? tama. Nag-abroad pa siya, naghihirap naman. Nag-abroad pa siya. Naghihirap ka pa, naghihirap. naman. Totoo Diba? naman yan. Oo. Ganun ka strong ang mga Pinoy expat dito. Totoo Kahit yan. gaano kahirap ang buhay, it will never show. They will never show That they are They're that they're struggling. struggling. Oo. Sa Batangas pa ano yun? Mawala ng... Maubos na. Maubos ng yaman, wag lang Yabang. Yabang. Oo, pero actually mahirap talaga. Pero once na na-enter mo na yung butas na yon, nalampasan mo na talaga, magiging okay din eventually dito sa tama. buhay sa abroad. Sa una lang talaga mahirap. Pero kapit lang, sabi nga nila. Ikaw, be? Paano ma-explain ang buhay abroad? Paano mo ma-explain? Ikaw muna. Hindi ko talaga ma-explain kasi sige, ganito na lang. Ang buhay abroad is ang buhay abroad is mabilis. Kasi hindi ko naramdaman na 10 years na. Kasi ang feeling mo dito is bahay, work, bahay, work, Mm. bahay. Hindi siya katulad sa Pilipinas na after work, meron ka Tambay. pang magtatambay ka pa, Oo, 'di ba? yung mga kaibigan pang Dito, as pupuntahan. inuwi ka. Kasi kailangan mo umuwi. Kasi lalo na Oo. pag mag-isa ka, kailangan mo maglaba. 'Di ba? Oo, Yung ikaw off lahat, mo, no? kailangan. Yung off mo. Yung iba nga, lang, ang isa lang ang off tapos maglalaba lang.
Maglinis, Linis lang Tutulog ng ka lang. bahay. di ba? Oo. Maglinis ka ng bahay. So, ang buhay dito, dahil nga madami kang ginagawa, busy, sobrang Bilis. bilis. Hindi mo maramdaman na, uy, 10 years na pala ako dito. Di ko naramdaman mo, 4 years ka na pala dito. Hindi ko naramdaman. Di ba? Kasama kita eh. Diba? Ay! Kinikilig ako. Wala sa akin is segundahan ko lang yung sinabi ni Kuya Ma kanina is pag-abroad is not for the weak-hearted. There are times na kahit may kasama ka, so you will feel alone. Why? Kasi ang layo ng family mo. Yung family mo na kinagisnan mo. Mm. Yes. Then may mga episodes ka na, bakit naman nagsisikap ako pero parang ang bagal ng buhay. Yeah. So, kailangan talagang you will find inspiration na bibigyan mo ng lakas ng loob yung sarili mo. It's you. It's your battle. Yeah, Mm. totoo yan. And only God will can help you, di ba? Yes. Only God lang talaga. Yun din ang inaano ko dito sa amin ni Mark dito nung nag-a-abroad kami dalawa, lalo na nag-uumpisa pa lang kami. May mga times talaga na, Naman. oo, merong ganun Yes. talaga mangyayari. Darating at darating sa'yo yan, lalo na pag tinatamaan ka na ng anxiety, lungkot, kasi nga malayo. Siyempre, nasanay ka ng ilang taon nanda kasama mo yung mother mo, father mo, mga kamag-anak, and then ganun. Totoo talaga Pero, yun, no? Yung totoo talaga. anxiety. Ang hirap. Pero, Mm, kaya nga, di ba, hindi nga para sa mga you weak-hearted. Kasi, ano. ano, actually here, you are not sure what lies ahead. Yes, dito pa especially. Oo. Kasi So, yun nga, walang yung walang permanent residency. yes. Mm. So, you Yeah. cannot be sure. Baka bukas wala ka ng work. Hanap ulit. Ang hirap kasi regardless kung anong nararamdaman mo, you have to show up. Yes. Diba? Diba? Sama ng pakiramdam ko, tapos may problema sa ganito, tumawag si ganito, pero you have to go back to work and then continue working. Bawal ang sick leave. Bawal. Talagang hindi ka sick. Kung di kasi kahit. Isa sick Tama. leave, pero Sa Pinas kasi, nagkikita kayo ng boss mo sa beach. Parehas kayo. yung dadating ka, 'di ba, naka 2 days kang sick leave, tapos bakit parang nangitim ka? Alam mo na yun. Brown, ano po kasi sa amin. Huwag ka na magtanong. Oo, Sira totoo yung yan. bubong, nag-sunbathing. Oo. Pero Ganun. dito, no, Pero kahit dito, umiiyak ka, you have like to may show up. pinagdadaanan ka, you have to show up. Syempre, kasi sa work natin nakasalalay yung pag-stay natin dito Yeah. Hindi naman katulad pag nasa Pilipinas tayo, kahit wala tayong trabaho, hindi naman tayo paaalisin doon sa lugar na yun. Kasi syempre, bansa naman natin yun. Unlike Ibang- naman dito. So, anong traits ang masasabi mo sa isang tao na siya ay hindi pang abroad or mahihirapan lang siya sa buhay expat? Traits ng isang tao. Akin, it's overly sensitive. Overly sensitive. Sakit na, nagtatamaan talaga yung mga. Oo. Overly Yung sensitive. tama. Eh, Oo, kasi totoo because yan. it's a very diverse culture. Ako siguro, kung nag-struggle ka with change. Yes. Diba? change. Yung Hindi ka marunong hindi ka, Hindi ka adaptable. or Adaptable. exactly. flexible. Kasi constant changes. Lagi yung mga, yung mga nangyayari sa abroad eh. Oo. Hindi siya stable, kumbaga. So, kung hindi ka marunong mag-adapt, mahihirapan ka talaga dito. Tama. Oo. Pero, I think for me is yung mayabang. Oh, Yeah. yes. Uy, Bebe, tama. mayabang daw. Mayabang na. Bebe. Mayabang ba? Yung kasi hahambol ka talaga dito sa sa abroad. Pag magiging humble ka talaga dito kasi hindi pwede yung pag makikipag-away ka na lalo na syempre katulad ko nasa doon isang trabaho naging receptionist ako. Talagang yung may mga customer kang maha-handle pagpasok pa lang galit na. Talagang pag hindi mo nagawa yung gusto, talagang aawayin ka na hindi ka naman pwede pag-away. Magtatanong ka pa lang, galit na agad. Oo. Di siguro tayo Syempre. pwede tol sa reception, no? Hoy, Tayo pwede sa iba. Hot-tempered ka ba? Hot-tempered ako. Sobrang ako. May anger issue. Magtatanong lang, pwede po hindi. Nakapagtanong ka na. Biruin mo para lang masatisfy ko yung kagustuhan ng isang kong kliyente. Sabi niya sa akin one time, puntahan mo yung halaman ko kasi mamamatay, pakidiligan. Wow!
And yung villa niya Sa eh. pinuntahan mo. May mga favorites ang halaman. Biruin mo, summer. Di talagang pinuntahan ko. Inon ko yung para madiligan kasi nga vacant siya that time. So, kailangan i-check from time to time. Oo. Yung mga ganong request ba Ayun, niya? tandaan nyo. Kung wala kang ganong Diba? attitude, hindi ka pwede sa abroad. Oo. Kailangan marunong ka rin mag-adapt. Anong mga Mm. kagustuhan para mag-grow ka. Kung titignan nyo ba yung postura ni Franz, akalain mo bang uutusan mo yung magdilig ng Pagdilig halaman? na halaman. Hindi siguro. Diba? Sabi ko, sige, walang problema kasi VIP namin eh. Mm. Walang problema. Puntahan ko yun. Ano ba? Saan ba? Kahit yung dilig, natuto yung halaman na yan. Okay, next question. So, kung bibigyan kayo ng 5 million pesos. Dirhams? Pesos. Uuwi Pesos? ba kayo? So, yung 5 million, para sa akin, hindi ako uuwi. Kasi malit na lang sa'yo yung 5 million. Hindi, dahil naintindihan ko yung value ng pera. Yung cost of living. Yung cost of Cost living. of living. Cost of living, ang hirap sa Pilipinas. Parang Ang ilang buwan taas lang talaga. siguro yung 5 million. Oo. Actually, may kakailangan kong ka-work, ka-work ko Oo. siya. Matagal na siya dun sa work. Tapos, umuwi siya ng Pinas. Ang pera lang niya, siguro, magkano pera niya? 5 million ba? Or 10 million? Mm. 5 million ba or 10 million? Nagpatayo daw siya ng bahay. Nag-try siya ng isang negosyo. Oh. Wala pang 2 years, bumalik siya dito. Naubos daw yung pera niya. Diba? 10 million na yun or 5 billion, diba? Mm-mm. So, para sa akin, hindi ako uuwi. Siguro pag binigyan mo pa ako ng well-stable na negosyo, uwi na siguro na may kikita Kung let's yun say ang ibibigay 60, sa'yo, kung yun hindi ibibigay pera. sa uuwi ako. Pero yung 5 million, hindi ako uuwi. Ikaw, love. Hindi ako uuwi. Lahat ata tayo di uuwi. Why? Uy, why? Kasi nga yun, hindi sapat yung 5 million para umuwi ng Pilipinas. Lalo na ngayon sa situation ng Philippines. Mm-mm. And Totoo. Ikaw, Mick. Ako hindi. Super no. Super no. Sabi ko nga kay Mark, siguro, super no. Hindi. Bigyan mo ako ng 100 million. Yan. Uwi ako. Yan ang Tama. halaga Ayan. ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Dapat 500. 500 million. million? No, Sabi niya, to sustain your talaga siya. Hindi, sustain parang your talaga, lifestyle. Pauuwiin OMG. mo ako. Wala, 500 pag million. 500 million, ilagay mo agad yun sa sa stocks or bonds Oo. na kahit blue chip, tapos dividend niya quarterly. Bili ka na ng isang kumpanya. Paldo na. Diba? O kaya, yung 500 million mo, makakabili ka na ng mga apartments. Oh, Tapos pwede na. Paldo Okay na. na dyan. Uwi na ako. Actually, sa Pilipinas ngayon, bumili ka ng lupa sa city, tapos gawan mo mga 10-story na parking. Paldo ka na. Mm. Di mo na kailangan ng... Totoo. Yung sabi ko nga sa kanya, uwi lang kami. If Mm. your passive income, sustain niya yung current salary mo. And masustain niya din yung current lifestyle. Grabe siya. So, yung sweldo mo. Masusit nyo Uy, hindi totoo nga. 2 years na Ah, sweldo lang exactly. yun. Totoo yun kasi unless nag-abroad ka na, hindi mo ma-realize yung ganong ng value ng pera. Kasi pag nasa Pilipinas ka, nandun ka lang sa lalo na uso pa rin sa atin yung edad na ganito kasama yung nakatira yung kasama magulang. Magulang. Di ba? Pag binigyan sa 5 million, Oo. laki. Oo. Di ba? Actually, noon ako, gano'n na reaction Diba? mo sa mga 5 million. Pero ngayon, Kahit nga 1 million eh. Ayun. Okay, so let's proceed with our third segment. The Expat Smackdown. Ang ultimate verbal ring sa mga expat opinions. Debate So, ulit. Yes! Yes. Okay. So, pro LDR or against LDR? Kasi may mga viewers tayo ngayon, no, na nag-iisip, especially may mga partners or mag-asawa kung sila ba ay kakayanin yung Sabay pumunta. sabay pumunta or Or- mauuna ba yung isa, susunod okay. na lang yung isa. Mm, So, ganon. So, alin kami? Sige. sige. Pro kami. Against kayo. Kami against. Kayo muna. Bakit against kayo? Ako against ako sa LDR kasi nung tinry namin na ako yung nauna, so long distance kami, hindi nag-work talaga eh. So yun, for me, hindi siya hindi mag-work yung isa lang napupunta. So against ako sa LDR, kailangan dalawa kayo. So that you can support each other. Kung sino man yung maunang magkaroon ng work, yung isa, alagaan ka habang wala siyang work or kung, 'di ba? Parang Oo. partner kayo eh. Mm. Walang iwanan. Economic. Yes. Partner. Pro.
Against ka sa Against LDR? LDR. Against LDR ako. Siyempre, kailangan nga, lalo na kung mag-asawa na kayo, di ba? Experience yun kasi ni Oo, Maka, di ba? experience din namin ni Maclay. Siya talaga ayaw niya. Kung nasan ako or nasan siya, nandun Mm. ako, nandun siya. Kasi hindi siya makakilos kung nagising siyang wala akong sabi. Wow. Mm. Okay. Oo, ganun. Oo, Hindi sanay ka ako- sa amoy ni oo. Kuya Hindi Maka. ako makatulog nung pag wala siya sa tabi ko. Exactly. Ayaw ko na, huwag mo na isali yun para naman totoo. Pero actually, totoo yan. Nung mga Oo, totoo. totoo, hindi ka makatulog pag wala yung sa tabi ko siya. Kaya, hindi kami naghihiwalay. Kami, pro LDR kami, di ba? Mm. So, para sa akin, it will strengthen your relationship more. Ayan. Kasi, regardless, para sa akin kasi kung totoong kayo, ang para sa isa't isa, regardless kung nasan kayo, situation, nandito ka, nandun siya, dapat masurpass niyo yun. Aside from that, pag nasurpass niyo yun kasi at marami kayong natutunan, pag mas masama kayo, it seems pag magkasama kayo, mas malakas na kayo. Everything is possible. Kinaya nyo nga na magkahiwalay. Kalayo. Pag magkasama kayo, easy na. No. Wax. So, kaya hindi ako natatakot ngayon eh. Kasama ko yung asawa ko. Kasi dati Kasi okay dati, naman. Oo. kinaya naman. Pero, Oo. itetest talaga kayo to the Mm. point na parang, ano na lang, thread na lang ng hair mapuputol Oo. na. Pero, if you make things work out, kasi make things easy para sa isa't isa, huwag niyong pahirapan yung isa't isa in a sense na kung may pinagtalunan kayo na kayang-kaya namang ayusin na hindi papalakihin dahil sa pride, mas matututo ka at the same time, mas lalong may mas tawag doon, mas matitibay yung relationship niyo. So, pag magkasama kayo, Mas mas lalong mas matibay. mas fulfilling. Okay. Ang para sa akin, may tinatawag tayong testing the waters, di ba? Oo. So, para sa akin, sige, mauna ka na. See how it look like. Mm. Kaya ba natin? Okay ba dyan? Oo. So, kasi experience is the best, ang tawag doon, experience is the best teacher, di ba? So, mauna ka, test muna natin. Aside from doon, kung kaya ba hindi, kung kung isa lang ang kayang pumunta ng budget, then gawin nyo. Pwede nyong gawin yon. Kasi mas magkakaroon kayo ng insight. Sa Oo. financial, kasi yun nga, Kailangan kung mo kaya, i-consider yung finances. kung kaya lang nung isa, Oo. so take the benefit na, sige, ikaw lang may kaya, then test the waters. Check kung kaya ba Hindi, natin. okay pala dito. Oo. Talabe, sunod ka na. Pwede ko mag-add ng isa pang point sa amin. Sure. Sobrang daming tukso dito. So, that's why I'm against LDR. Totoo yan. Kung Dami tayong kilala napaka-weak dyan. ng partner mo at pupunta siya mag-isa dito, since kilala mo naman yun, wag na. Kailangan sabay na kayo kasi Tama. kailangan niya ng Tama din. support. So, Yes. so naintindihan mo ba? Sobrang strong nung Sobrang Diba? strong Oo, totoo yan. Sabi natin kilala dyan. Salute. Well, ang So, daming nangyayari tatamaan niyan dito. dyan. Single sa Dubai. Pro LDR ako kasi kung may asawa ka na, tapos pumunta yung asawa mo sa abroad, may mag-aalagang iba dyan sa asawa mo. Hindi ka mag-aalala. Against kami. Pwede ba kami mag-alagang iba dun sa asawa ko dun? 'Di ba? Akala mo di nalulungkot yung kasi may iba na nag-aalaga, bibigay ng kasiyahan. May nag-aalaga nga iba nga lang. Naging single. Single sa Dubai, married sa Pinas. Yes. Pwedeng married sa Pinas, married din sa Dubai. Ano ba yan? Shout out Okay. sa mga Siya. flatmates. Biruan lang lang po eh. po. Joke lang. Okay. Ganda ang usapan natin. Dito na tayo sa ating final segment, the Expat Rapid Fire. Yan. Yes. Final segment kung saan sasagutin natin ang mga katanungan. Mga nag-aapoy na katanungan. Sino? Ako nga pala. Sige. Unang Okay. tanong. Ganun ulit. High-paying job o work-life balance? Work-life balance. Work-life balance. High-paying job. Wow. Work-life balance. Culture shock o language barrier? Language barrier. Language barrier. Language barrier. Same language barrier. Maasim na kilikili o mabahong hininga? Mabahong hininga. Mamimili kami? Oo. Mabahong hininga na lang. Maasim na kilikili. Pwede mong bigyan ng
deodorant eh, yung Oo. mabaho hininga mahirap Actually, Hindi mo oo. alam Yung kung maasim, may ano, kung yung maasim may na kilikili na haluan ng pabango. Trigger yun ng rhinitis ko. Maasim na kilikili. Hindi ko kaya. Okay. When opportunity come, grab it and think about it later, or think about it before grabbing it later. Think about it before grabbing it later. Think about it before grabbing it later. think about it before grabbing it. Yes. Think about it before grabbing it later. Kaya kasi Trust na sumakpag. lang eh. Bili Tama. natin yan. Oo. Tsaka, ay, mali pala. Saka na Okay. Give me the first name. Sino ang pinaka naging ka-close mo na ibang lahi? Okay. Shout out, Ebtihaj. Hi! Yeah. Ebtihaj. Ebtihaj. She's a local. Ako, ibang lahi. Sa church ako unang nagkaroon ng ka-close. Yung si Gaurav. Kasi ano ko siya, elder ko siya sa AY dati. Nung ako yung AY leader, siya yung head elder. Ano na siya? Indian. Ako Indian din si Carl. Nepali. Nepali. You Nepali. You Nepali. Kaya wala kasi ako Nepal. Si, Nasif. Ako si Suri. Hi Suri. ano na siya? Shout out Indonesian. Indonesia. Wow, Indonesian. Hala, ako wala. Ako kabar. Puro kayo kabayan. Kami kabayan yung una ko, tsaka ngayon kabayan. Si Alfred. Oo, kasi puro Pilipino. Mag-ilan taon ka na dito? 6 years. Grabe, bago yun Wala ka my friend yung shawarma. Shawarma, yung palagi Si yung my friend. yung tumawag ka, alam Ano? na. Oo. Tuchay? Siguro si my ano na lang, si Sumesh. Hi, Oo. Sumesh. Hi, Si Sumeshi, kung ka-close ko sa, lagi ng cheque sa, sa aming trabaho, yeah. Ano siya, liaison namin siya. Hi, and then, ang last ay, ano ang pinakaunang salita sa lokal na wika na natutunan mo? Dito. Ikaw. Arabic. Could nafas. Could nafas. Ano yun? Could nafas tawid. Wow. Hingang malalim. Ah? Tigil. Yung trabaho niya. Kaya pala alam din. Yeah. Same Kasi barely they're speaking English. Paano? Could na ano? Could nafas. Could nafas. Tawil. Tawil. Ako Magamit na. simple lang, Nafas syukran. tawil. Ako simple lang, syukran. Ako una ko. Shukada. Sure. Hindi, yun din akin. Al-shuhada. Ako yung sa metro. Baka aywa. Sa metro, Ako yung sa metro. Okay. Alabwa, Alabwa, butubla. butubla. Doors closing. Maharush. Exit. Tama kasi naghanap ka ng trabaho. Yun yung sabi ko araw-araw sasakay dito. Mga kabisado nga. Ayan. Ako naman, Mafilus. Mapifulus. It's yes. Pokra with Yes. salary. Sana Mafibulus. Ayun. Oo. Ayun, ang ganda. Yes. Ayan, so dito na po Tatapos. tapos, Yes. alabwa, Alabwa. Maharush. Exit na tayo. Oh. Maharush. Alabwa, Ayan, so- butubla. Doors closing. Yes. Sana naman po may mga natutunan kayo sa aming mga tips and advices moving abroad. So, yan. So, kita-kits po tayo sa susunod Okay, na next episode. Episode. See you. Episode Bye. five. Bye. Bye!